Inuulit ko po, kayo lahat yan may Biblia, wala kayong mababasa ng may darating na totoo at tunay na Kristo at propeta. Kundi sinungaling, sinungaling, sinungaling. At yan po ay si Jesus. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at mga ka-U3 sa mga baguhan po sa inyo. Welcome po sa ating channel. Ang ating channel po, we are analyzing debates, we are analyzing discussions at kung kayo ay baguhan, tuloy po kayo. At sa mga dating subscriber na po, maraming salamat sa pagbalik. We're quite strong actually. More than 41,000 na po tayo kung hindi ako nagkakamali. Kaya dahil po sa inyo, napapatuloy po yung ating programa dahil palagi po kayo nanonood sa ating pong palabas. Sa ating episode ngayon, atin pag-uusapan ang debate po sa ni Brother Eli Soriano at si Mr. Nick Merca. To be honest with you, hindi ko po talaga alam kung ano yung topic nila na pag-uusapan dahil lahat po ng ating pong pinapanood dito sa Usap-Usap University ay first viewing po talaga, first time po lahat yan genuine reactions. So sa pag-aanalisa ng debate na ito, ang aking background po, ako po ay dating university debater sa MSU IIP sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ANC, kalaban ko De La Salle at FEU. At ako rin ay member ng isang international public speaking organization na Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Panoorin natin ang video ng sabay-sabay. Let's go! Tayo mas lalong gabi, alam ko pong nasasabik na po kayo. Ito naman po ay para naman po sa kapakanan po ng marami, hindi para ipahiya ang sino man, Sana, wala naman pong away dito, Walang away, walang sakitan, Ang ating pag-uusapan, katwiran lang po. Kaya pakiusap po namin sa inyo, walang personalan. Biblia lang po. Okay lang po, pumalakpak kayo. Talagang ganon. Daladala minsan ng emosyon. Kaya lang, wala lang hong sakitan. Ito po ay alang-alang sa mahayag yung katwiran ng Diyos. Kung sino kaya ang nagsasabi ng katotohanan. Ngayon pong gabi ay agad na po nating tawagin si Ginoong Nick na siya po ang unang titindig sa pagkakataong ito para patunayan niya na si Kristo Jesus ay hindi ang tanging tagapagligtas. Kasi po, alam naman po natin na tayo nananali si Kristo Jesus ang tagapagligtas, Pero sa kanya pong panig, patutunayan niya na si Kristo ay hindi ang tanging tagapagligtas sa pagkakataong ito. At titindig po siya 10 minuto sa unang tindig. Pagkatapos po, tatangin po siya ni kapatid na Eli. Salamat po, ginawang tagapagpakilala. Sa inyong lahat ng mga naririto ngayon, dalaga, binata, may asawa, bata, matanda, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y naririto sa dahilan ako'y makikipagtunggali Ginoong Eli Soriano tungkol sa pagliligtas. Ito po'y napakahalaga para sa atin. Dahil tayo pong lahat na nangaririto, ang hinahanap po natin ay kaligtasan. So, ito pong pagtatalo, minsan po nagkakaroon ito ng mainit na pangusap na hindi naman dapat gawin, pero nangyayari ito. Ang pakiusap ko lang po sa inyong lahat mga kasama, kung ako po'y makapagsalita na medyo masikip sa inyong pandinig, medyo huwag po kayong magagalit sa akin agad-agad. Dahil pag nagalit po kayo sa aking una kong sinabi, hindi na po ninyo maintindihan yung susunod ko pang sasabihin. Dahil mananaig na po yung galit ninyo, yung puot ninyo sa akin. Kaya kung maaari lang relax lang kayo. Kasi napakalago ng pag-uusap natin ito. Ano po? Tungkol po doon sa aming paksa, natitindigan ko na hindi sinusampag ang tagapagligtas ay makinig po kayong mabuti. Ang sabi po sa banal na kasulatan, Gawa 4:12, sinabi po roon, ang kaligtasan hindi matatagpuan kanino man, sapagkat walang ibang pangalan na nasa silong lang langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Anong pangalan ang ibinigay ng Diyos sa mga tao na sukat natin ikaligtas? Sinasabi po sa Isaiah 7:14, ang sabi po, at ang Diyos mismo
ang magbibigay ng palatandaan. Anong palatandaan? Ang dalagay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Letra po yan. Ulitin ko ang talata. Tandaan niyo, Isaiah 7:14. Maliwanag po yan. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Aywan ko kung ano masasabi dito rin Ginoong Sulyano. Okay, before that, so very interesting argument, from the get-go, sinasabi niya na hindi nga si Jesus ang tanging tagapagligtas. So, dahil sinabi niya kanina, Emmanuel, ibig sabihin ba nito na si Emmanuel ay hindi si Jesus? Kasi kung sasabihin natin yung Emmanuel, which is God with us, kung sasabihin niya na Emmanuel at hindi niya i-discredit na ito ay si Jesus, pwede kasi tayong i-derive natin yung logic by derivation, sasabihin natin na kung si Jesus ay si Emmanuel din, so ibig sabihin, ang source ng kaligtasan ay si Jesus din. Kasi nga, siya ay may isa pang taguri. Yun nga yung Emmanuel. So palagay ko, ang magiging argument dito, of course, ni Mr. Nick Merca, ay ang Emmanuel ay isang different entity. Ito ay totally different from Jesus Christ. Kasi nga, ang sinasabi niya, si Jesus Christ daw ay hindi ang tanging tagapagligtas. So, patuloy natin. Sinisiguro ko po na ang kanyang paninindigan ay ibabatay niya sa Mateo 1:21. Yung pong 1:21, tatapusin ko na kung maaari. Yung pong 1:21, hindi dapat gawing basihan. Partikular na po si pangalan ng tagapagligtas. Bakit po? Ang sabi po ng banal na kasulatan, nung ito pong Mesiyas ay mabuhay na magmuli, nang kinausap niya ang kanyang mga apostol, ang sabi po niya, ito ang mga salitang sinasabi ko sa inyo noong ako'y kasama-sama pa ninyo, na kinakailangan matupad ang lahat ng nangasusulat sa akin, tungkol sa akin, sabi niya. Sa kasulatan ni Moses, sa mga propita, at sa mga awit. Hindi po isinali ang 1:21 ng Mateo. Kaya hindi pwedeng gawin baterya. Tandaan po niyo talaga, Lucas 24:44. Hindi po pwedeng gawin baterya niyan. Inuulit ko po, baka babanggitin ni Tirano yan. Hindi kami magkakasundo. Inuulit ko pa ang sinabi ko. Ha? Ito ang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama-sama pa ninyo. Sabi po yan ng Mesiyas, yung anak ng Diyos, na kinakailangan matupad ang lahat ng nangasusulat tungkol sa akin. Sabi po niya, sana sulat sa kautusan ni Moses, sa mga propeta, at sa mga awit. Lucas 24:44. Ano? Nasiyang po kayo siguro. Palagay ko po marami ang nagulat. Ano pa? Oo. Alam mo niyo kung bakit? Ito kung si Jesus, 400 taong mahigit na sinasamba-samba ng marami na ito roon tagapagligtas, isa na dyan si Ginoong Sulyano. Ngayon po, mabubuking siya. Aywan ko kung ano sasabi. Sino po ba sa inyo dyan na naniniwala? Jesus tagapagligtas. Pakita sa mga kamay. Yung. Okay, before that,
So gusto ko lang din sabihin, and I always do this sa mga video reactions po natin, gusto kong malaman kung anong implikasyon ng kanyang sinasabi. Kasi di ba kung nakikita nyo, kabago-bago lang, pinataas niya yung mga kamay ng mga audience kung naniniwala sila na si Jesus nga ang tagapagligtas. Ang gusto kong malaman, ano ang magiging consequence? Ano ang magiging resulta kapag hindi tayo naniniwala na si Emmanuel, according sa kanya, si Emmanuel ang tagapagligtas, at kung tayo ay naniniwala kay Jesucristo bilang tagapagligtas, anong mangyayari? Also, interesting pa sa akin yung binabawalan niya si Brother Eli na gumamit ng citas na particular. So, that's quite strange kasi gagamitin talaga natin ang Biblia sa isang religious debate sa pagpapatunay. Although, sa behavior ni Mr. Merca, I like it. He has a mild, soothing voice. Hindi ako sigurado so far sa kanyang strategy sa pagdedebate, pero masasabi ko na siya ay merong experience sa public speaking for sure dahil malumanay siya magsalita, very clear, and maganda yung kanyang personality. So far na-enjoy ko yung debate. Let's continue. Wag po kayong masyadong kapapalagpas. Alam po ba niyo yung naniwala si Jesus na ito raw ang tagapagligtas ayaw si Ginoong Soriano? Nailigaw na po kayo. Ala. Bakit? Ang sabi po, Mateo, tanda nyo, Mateo 24, 4 hanggang 1, ay 4 hanggang 5. Isulat ko ninyo. Si Jesus po ang nagsasabi nito hindi si Merca. Si Jesus. Ano po ang sabi niya? Ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit? May magliligaw ba? Meron? Soriano po. Ano pa ang sabi nito sa pagpapatuloy? Mateo 24, 5 po. Yung unang bilanggit ko, 4. Ito po 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Sabi po ni Jesus. At yung na mga sasabi na ako ika ang Kristo at ililigaw ang lahat ang nasabi. Kung siya ang ililigaw, marami po. Kaya huwag po kayong basta magpapalagpak. Napasama yata po kayo sa naligaw Maliwanag po yun. At maraming magsisiparito sa aking pangalan. Sabi po ni Jesus. Na mga sasabi na ako ang Kristo. Time na po. Panahon po para ating natin yung sinabi ni Tatang. Meron po tayong 5 minutes na cross-examination. May I begin now? Sino ba ang ating timekeeper? Pwede na po bang mag-umpisa? Tatang, sabi mo, ang unang tanong ko, sabi mo, maraming magliligaw at meron nang nagliligaw si Soriano, sabi mo. Tama. Totoo po ba yung sinabi niya yung pinaniniwalaan niyo sa kalooban niyo? Na ako isa dun sa magliligaw? Isa ko kayo sa nagsasabing si Jesus ang Kristo Maliwanag po yung sinabi ni Hindi yung tinatanong, hindi yung tanong ko. Ang tanong ko, kung totoo sa loob niyo na isa ako dun sa nagliligaw ngayon. nga. Binasa niyo yan kay Mateo. Lucas. Bakit yung binasa niyo 24:4-5 ng Mateo? Sa mga tweet, naniniwala kayo kay Mateo? Naniniwala kayo kay Mateo o hindi? Sabi niyo, Tata, naniniwala ba kayo kay Mateo o hindi? Alam po ninyo, ang nakasulat. Hindi tinatanong niyo kasulat, tinatanong ko sa inyo kung naniniwala kayo kay Mateo o hindi. Yung isinulat ko, pinaniniwalaan ko. Ayun, naniniwala kayo sa sulat ni Mateo? Sa mga tweet, kung naniniwala kayo sa sulat ni Mateo, kung nabasa ko kay Mateo, na ang tagapagligtas kay si Jesus, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao rito. Kung mabasa ko kay Mateo, na si Jesus ang tagapagligtas, tatanggapin mo, niloloko mo sila. Ikaw ang mandaraya, hindi ako. Hindi. Sagutin mo muna ako, babasahin ko kasi. Sabi mo, naniniwala ka sa sinulat ni Mateo, kung mabasa ko ba kay Mateo,
na si Jesus ang tagapagligtas, tatanggapin mo, niloloko mo sila. Yun lang. Hindi ako ang mandaraya at ikaw. Yun lang po pinaniwalaan ko yung talatag yun. Yung ibang talata hindi. Paano itit ka na? Itit ka na kaya ganyan. Lusot yan. Hindi maginoong pakikipag-usapang alam mo dyan. Pero pababayaan kita dyan. Pababayaan kita. Tatanungin pa kita. Eto, tanong. Sabi mo, 24:44 ni Lucas, pinaniniwalaan mo o hindi? Yung pong talata na yung pinaniwalaan. Pinaniniwalaan mo na dapat matupad ang lahat ng sinalita sa akin, sabi ni Cristo, tungkol sa akin, sa mga aklat ni Moises, sa kautta ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. Dapat matupad yung sinalita kay Cristo. Kasi pag matutupad yung nasa awit, yung na kay Moises, at saka yung nasa mga propeta, naniniwala ka ron, tatay. Inulit ko na po sa iyo. Hindi, itatanong ko lang sa'yo ulit. Naniniwala, pagka matutupad na yung sinasabi sa aklat ni Moises, sa mga propeta, sa mga awit, maniniwala ka na. Pinaniniwala ko, ginamit ko eh. Maniniwala ka. May babasahin ako kay Mateo. Sige. Tatanong ko sa iyo kung pinaniniwalaan mo itong nasa kay Mateo nito, ano? Sabi dito kay Mateo, sa 1, datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mag-imba kapag tanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari ang lahat ng mga ito upang maganap ang kinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na sinasabi, narito ang lalaki magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Emmanuel. Maliwanag Tama ba yun o hindi? Maliwanag po. Tama yun. Emmanuel, hindi ito sa Tama yun o hindi? Tama ba yun o hindi? Yun nakasulat eh. Tama ba yun? Tama po yung pangalan. Sabi mo kanina, pinaniniwalaan mo kay Mateo 24:4-5 lang. Yung, Di ba? Sabi mo kanina, ang pinaniniwalaan mo lang kay Mateo, noong Kapitulo 24:4-5 na maraming pilitaw na pagkarayan, ako yun. Bakit ngayon, pinaniniwalaan mo na ganito? Niloloko mo ba kami? inuulit ko po, Mr. Soriano, ang pinaniwalaan ko binanggit na pangalan, hindi yung talata. Sabi mo kanina, kay Mateo, ang pinaniniwalaan mo lang, 24:4 Huwag mo pong linlangin ang Hindi ka tao. nililin lang. Gusto mo, paandar natin ang tape. Yun lang po ang pinaniwalaan ko yung talata yun, yung ibang talata hindi. Yun lang po ang pinaniwalaan ko yung talata yun, yung ibang talata hindi. Okay. In defense kay Mr. Merca, and the way I see it, so I think ang tinutukoy niya doon kasi yung prior kasi na question dito is kung naniniwala ba siya kay Mateo. So ang sinasabi naman ni Mr. Merca na yung particular lang yun na talata, yung kanyang pinaniniwalaan kasi tinatanong siya kanina kung naniniwala ka sa mga sinasabi ni Mateo. So I think this argument na ginawa ni Brother Eli was taken out of context. So I don't agree this is a strong argument for Brother Eli sa kanyang cross-answer. Huwag mo pong linlangin. Ikaw ang naniniwala. Kanina sabi mo, ikaw ay naniniwala lang sa 24:4-5 na may lilitaw na bulaan at mga magdaraya. Ako yun. Oo. Sabi mo. Ngayon, bakit nung basahin ko itong Mateo? Uno, nakatuparan ng sinasabi mo mula kay Isaias, naniniwala ka o hindi? Sa pasimula pa po sinabi ko na hindi pwedeng gawin basihan yan. Hindi ka naniniwala. Hindi nga pwedeng basihan, bakit ako maniniwala? Kung hindi pwedeng gawin basihan, hindi ka naniniwala. Hindi nga. Hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala na ang tatawag na pangalan sa kanya, Emmanuel? Sabi ni Mateo? Hindi ka naniniwala ka, tata? Sabi mo, Diyos, pagkatapos ko yung Emmanuel, alin pa ito? Hindi ko may sabi eh. Tinatanong kita, Mr. Pagtanong ko Sabi sa'yo, mo, Jesus, naniniwala ka ba kay Emmanuel? pagkatapos ko yung Emmanuel, ang tanong ko, alin ang totoo? Sabi mo, Naniniwala ka ba, Emmanuel? Naniniwala ka ba sa Emmanuel? yung sinabi sa Isaiah 7:14. Hindi yung sa Yung kay Mateo, ulo yung may sinasabi, ulo. Ha? hindi mo naniniwala? Yung sa Matias 7:14 ang pinaniniwalaan ko. At naganap ang lahat ng mga ito upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias na nagsasabi,
Narito ang dalagay pagdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Naniniwala ka Hindi dito? ko pininiwala yan dahil hindi ko siya nagsabi dyan. Hindi tayo naniwala. Sabi niya, dito na siya na. Nalito na si Kasi, Lolo. tapos na ba oras? 2 minutes pa, 2 minutes pa. Okay, nakusahan niya ako mandaraya eh. Siya pala mandaraya. Inulit ko po, Mr. Isang Soriano. minuto. Inabago niya lang yung sinabi niya. Inulit ko po, Mr. Soriano, na hindi pwedeng gamitin yan. Magpaliwanag na yung tatanungin. Susunod kong tanong sa'yo, ganito. Sabi mo, hindi dapat gawing batayan ang Mateo 1:21. Yan. Dahil ang nakalagay sa 1:21, tatawagin ang kanyang pangalang Jesus. Ang ibig mo ba sabihin, walang ibang pangalan kundi Emmanuel lang? Yun po, sabi. Emmanuel lang? Kung makabasa ako sa propeta na marami siyang pangalan, Kung may babasa ka sa mga kautosan ng Diyos, tama ka sa propeta. at sa mga awit, Litra Paul Reta, pinago ng Jesus. Babasa ko lang. Na Jesus, talo ako. Babasa ko Basta letra Paul letra lang. Letra por letra, babasa. Letra por letra. Ito. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahal ay maatag sa kanyang balikat. 30 At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha. Naniniwala ko. Hindi yan ang binigay na pangalan. Tatawagin, sabi ang kanyang pangalan tatawagin kamangha-mangha. Ang pinag-uusap. Tinatanong ko kung naniniwala ka rito. Oh, 10 seconds. Naniniwala ka ba rito, tatang? Sa? Dito. Natatawagin ang kanyang pangalan na one Kamangha-mangha. kamangha. Hindi ka naniniwala rito? Saan ito? Salamat. Alright. So, gusto ko lang ibigyan ng importansya din yung body language ni Brother Eli. At tandaan po natin, while they always say na importante syempre kung ano yung mga lumalabas sa ating mga bibig bilang mensahe, pero tandaan din po natin ang mensahe na pinapadala through our body language. At makikita nyo kanina, yung paggamit ni Brother Eli ng proxemics na tinatawag. Makikita mo sa kanyang body language, sa ay lumapit pa nga kay Mr. Merca, gumanon sa table ni Merca. So, pinapakita niya yung kanyang dominance actually and yung superior, quote-unquote superiority. So, sa isang formal debate, hindi po namin ito ginagawa dahil kinakailangan po na tumayo po sa isang podium. Doon ka lamang po tatayo at hindi ka po pwedeng pumunta sa panig po o sa lugar mismo ng kalaban. But well, this is a religious debate at alam po natin sa isang religious debate, so hindi po siya same ng paraan ng isang formal debate. So, let's continue. Brother Eddie. Inalulungkot ko na ako yung pinangalan ng bandaraya ni Tatang. Siyempre, kung hindi ka naman nagdaraya, siyempre, you will take that seriously. And you have to disprove the claim of other person regarding my person. Dahil hindi ko naman ginagawang mandaya sa kapwa. Alam nyo, kung binabasa mo ang Biblia, hindi ka nandadaya. Kung merong mali sa Biblia, hindi ako nandadaya, yung nanggawa ng Biblia. Payag kayo? Kung ginagamit natin ang isip natin, halimbawa, gaya nung anak ni Tatang, ginagamit yung isip niya. Yung anak niya, member dito sa amin. At kung ang akusasyon niya sa akin mandaraya, kung siya hindi mandaraya, at hindi sa kanya sumama yung anak niya. Ngayon, katutunayan ko hindi ako mandaraya. Kung binabasa ko ang Biblia, binabasa ko ang pinaniniwalaan kong aklat ng Diyos. Kung ano yung binasa ko, tinuro ko, hindi ko dinagdagan, hindi ako mandaraya. Never. At kung gusto niyang patunayang mali si Mateo, hindi si Soriano mandaraya. Si Mateo ang pinatutunayan niyang mandaraya. Common sense lang yan. Pirasong sino nun. Piraso lang. Alam niyo, ang ating utak, ang gumagana lang sa utak natin, 15%. To maintain our daily activities and to achieve our goal, we need only 15% of our brain. But if we are going to use another 5%, marami na tayong maulang hasa dito. Not true. Siguro, kung gagamitin lang ni Tatang ang another 5% ng kanyang utak,
hindi niya sasabihin Mandalaya. Kasi, nababasa ko kay Mateo, ang sinabi ni Mateo, tatawagin mo. Sino ang kausap? Hindi naman kasi siya, kaya hindi niya naiintindihan eh. Basahin natin. Okay, before that, gusto ko lang mag-comment doon sa sinabi ni Brother Eli. And I understand, this video was taken quite a long time ago. Pero sinabi niya na 15%. In fact, the most common expression natin, yung mga naririnig natin, na ginagamit lang doon na parte ng ating utak or ability ng ating utak is 10% lang daw. And yung parang quote is, just imagine if we could maximize 90%, make it 100%. Parang yun pa yung mga sinasabi ng iba. This is not true. Matagal na ito na-debunk and I'll be putting the details po sa description po ng video na ito. Dahil ang totoo pong quote, yun na-misquote po kasi a long time ago yan na isang psychologist. Kanyang quote is iba. Ang actual na quote na sinabi po ng psychologist na ito or neurologist na ito ay 10% lamang ang alam natin sa mga functionalities ng brain. If I may paraphrase that, ganun ang kanyang punto. Hindi na 10% ang kaya nating gawin ng ating utak, kundi 10% lamang ang nalalaman nating capability ng ating brain. So, yun yung actual na quote. So, ilalagay ko po yan sa description po ng video na ito. Pakinggan nyo, sa Mateo Kapitulo 1, at samantalang pinag-iisip niyang mga bagay na ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David. Sino kausap? Jose. Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang nakakasalanan. Kanino sinabi yun? Kanino sinabi yun? Sinabi ng anghel yun kay Jose. Sino ang tatawag sa kanya na Jesus? Ang unang tatawag sa kanyang Jesus ay si Jose. Kaya pag tinawag siyang Jose ni Jesus, manloloko ba si Jose o hindi? Manloloko. Tinawag ba ni Jose na Jesus ang pangalan ng kanyang anak o hindi? Tinawag. Kasi kung ako'y naniwala kay Jose, manloloko ba ako o si Jose manloloko? Siya. Siya walang bagay, ako meron eh. Ha? Saksi ko ang anghel, saksi ko si Jose, saksi ko pa si Mateo. Kaya sino saksi niya na mali si Mateo? Paano mo patutunayan ang mali si Mateo? Kung mali, ba't mo ginamit ang Mateo 24:4-5? Ano ka laulol? Okay. So, ang ginamit dito na technique ni Brother Eli yung corroboration. So, meron tayong sa ebidensya, lalong-lalo sa korte, meron tayong tinatawag na corroborative evidence. So, yun ang ginagamit ni Brother Eli na lohika na ang isang argument o ang isang sitwasyon ay kayang patunayan sa pamamagitan ng iba't ibang mga accounts o iba't ibang mga ebidensya na pwedeng magta-tie up into one common argument or one common side. So, yun ang nangyari dito. So, sinasabi ni Brother Eli, ako, ang patunay ko, di ba? Sinabi ng anghel, sinabi ni Joseph, na tama ang sinabi ni Mateo. So sabi niya, ikaw, Mr. Merca, anong patunay mo? So nakikita niyo po. So ginamit po ni Brother Elig sa technique po ginagamit sa legal debate. Ang isang bagay na itinatakwil mo, hindi mo pwedeng gamitin. Labak sa husgado yan. Ayan ka, sorry. Ha? Yung bagay na sinisira mo, hindi mo pwedeng gamitin. Ipanira mo sa akin. Sinira mo si Mateo, tapos gagamitin mo panlaban sa akin. Hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Halimbawa, ito si Ma'am Resi, masamang babae ito. Aliwet ito. Ha? Hindi dapat paniwalaan to. Kamo. Teka muna, Soriano. Sabi ni Ma'am Resi, may utang ka raw sa kanyang 20 pesos at hindi mo binabayaran. Nanluloko ka, Soriano. Ba't yung siniraan mong babae, Ma'am Resi, naniwala ka, may utang ako. Sinabi niya, may utang ko, naniwala ka. Pag ikasisira ko, naniniwala ka sa kanya. Ha? Pag ikatatalo mo, ayaw ka maniwala sa kanya. Ano ka? Naintindihan niya, ibig ko sabihin, mga kababayan? Simple yun. Simple yun. Walang pagtatalo ron. Kaya alam nyo, sa Biblia, mag-iingat po tayo, marami talagang manluloko. Sabi ni Mateo. Anong sabi ni Mateo? Pangangalan, tawagin mo ang pangalan niya, Jesus. Ano ba kahulugan ng Jesus? Ha? Yahshua. Ano kahulugan ng Yahshua? Yung Jesus, Yahshua. Sa Hebreo, ang kahulugan tagapagligtas, Savior. Kaya tinawag na Jesus, Yahshua, Yahshua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang katunayan, nailigtas ba nga ni Jesus? Nailigtas na, pati nga yung
Pati nga yung si Maria Magdalena, ng masamang babae, nailigtas ni Jesus eh. Sino may sabing nailigtas ni Jesus yun? Si Luka. O, Lucas naniniwala ka, dinamit niya kanina. Basahin natin si Luka. Sino mo yung tatango? Ito basahin siya. Sabi ni Luka, at nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, kasama niya ang 12, at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, nasa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Sino may sabi dito? Ano ang ginawa ni Jesus? Ayon kay Lucas. Basta. Sa makatwid bagay, si Jesus na taga Nazaret. Sino may sabi? Si Lucas o hindi? Si Lucas o may sabi dito. Ito gawa ng mga apostol, sinulat po ito ng ebanghelistang si San Lucas. Naniniwala sa kay Lucas, ayaw siya maniwala kay Mateo. Ito'y gawa ng mga apostol, sulat po ito ni San Lucas. Anong sabi ni San Lucas? Sa makatid bagay si Jesus. Hindi niya sinabing si Emmanuel. Hindi. Hindi tayo tutulog talaga ang pangalan niya. Isa sa kanyang pangalan, Emmanuel. Ano? Pero ginagamit ni Lucas yung pangalan Jesus. Anong sabi ni Lucas? Sa makatid bagay si Jesus na taga Nazaret, naku, papaanong siya pinahira ng Espiritu Santo ng Diyos at ng kapangyarihan na naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Sino sumasaksi na si Jesus ay tagapagligtas? Si Lucas. O mamaya, tatanggihan niya na si Lucas. Para siya manalo, tatanggihan niya na si Lucas. Mamaya, hindi na rin siya maniniwala kay Lucas, pero hindi niya magagawa yung ginamit niya na si Lucas. Paano ngayon yun? Pag ginamit, masama yung gagamitin mo. Ano yung konti, pag ayaw mo paniwala, tatapon mo. Yung matama, kung galing hindi sa galing niya. Basa, sa 14 ng Roma, ganito ang sinasabi. Wow. Ang pananampalataya mo na nasa iyo. Ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Amen? Mapalad ang hindi humahatol sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Pag sinang-ayunan mo, huhatulan. Miski sa batas bawal yun. Pagka naman hinatulan mo, mag-usasang-ayunan. Dahil lalabas ka, balimbing. Di ba? Kailangan pag sinang-ayunan mo, huwag mong tututulan. At pag tinutulan mo, huwag mong sasang-ayunan. Ganun ang lalaki sa paninindigaw. Ano na pag maiibit ka? Ayaw mo na maniwala kay Lucas. Tingnan natin kung maniniwala pa siya kay Lucas mamaya. Ngayon, meron lang hindi naintindihan si Tata at gusto ko maipaunawa sa kanya. Yung binasa niya sa 24:44 ni Lucas. Pakibasa kapatid yung 24:44. Pakinggan niyo pong mabuti. Ilang minutes pa. Pagka-oras mo? Salamat po. Panahon na po para tanungin niyo ako ngayon. First exam, tingnan natin. Ang sabi mo, ang witness mo o testigos mo, ang anghel at si Mateo. Dahil, nung nag-iisip daw si Jose tungkol si Maria na naglandi, bumuntis, ay napakita raw ang anghel. Hindi kita papayagan sabihin mo naglandi si Maria. Ay, di ba ako kayo? Masama ang sinasabi mo. Hindi naman ikaw magkakasala ako eh. Kahit na, pero kung dahil tao nakikinig sabihin mo naglandi si Maria. Paninindig ako. Yung baboy mo baka sakala, pero si Maria hindi. O, ay, ikaw. Papay, mali sinasabi mo eh. Kung Yan ikaw. ang tangan mo, ina ng aking Panginoon. O, tama. Tama yan. Biro mo yung ina ng Panginoon kung kinikilala sabihin mo naglandi. Ni wala kang nalalaman lalaki yun eh. Ni hindi nga nakakilala ng lalaki. Sinabi ng Espiritu Santo, magbubudis ka. Yung mga naglandi, Sino po ang may sabi na Espiritu Santo ang lumalang ng si Mariang pinagbubuntis? Ang anghel, di ba? Oh. Yung anghel. Di ba? Anghel. Baka po, Mr. Surianong nakakalimutan mo na si Satanas at kunwaring anghel ng Panginoon. Yan po ang nagsabi dyan. Si Satanas.
Nakuha niyo po yun mga ka-U3. Ang sinasabi niya, ang demonyo, si Satanas, ang naging anghel at ang anghel na yun ang nagsabi. So, ibig sabihin, ang sinasabi ba niya na ang pangalang Jesus by derivation sa mga sinabi, ang sinasabi ba dito ni Mr. Merca na wag dapat paniwalaan ni Jesus ang pangalan ng tagapagligtas dahil ang nagsabi na magluluwal siya ng isang baby kay Maria ay isang anghel na si Satanas talaga na nagkunwari lamang? Wow! Wow, first time. Yes! Mali ang ginagawa mo, tatang, huwag ka magpaliwanag, tanungin mo ako. 5 minutes, Sinasabi process ka, na hindi ka kumikibo. Ilang beses kong tinanong. Sinagot ko na, hindi ako makulit. Ayaw kong pagsagot ko, sasagutin ko pa. Maliban na lang, bingeng kausap ko. Ito nga ang tanong ko sa Sige, iyo. tanongin mo ulit kapatid. Ang pinaniniwalaan mo, yung nagsalitang anghel. Di ba? Eh, pinaniniwalaan ko, yung sumulat nung sinabi ng anghel na si Mateo. Sabi mo Hindi kanina. ko naman nakita yung anghel eh. mo. Hira ka naman. Hindi ko naman nakita yun, hindi ko narinig. Kasasabi mo. Ang nakarinig si Mateo. Sinulat ni Mateo, ayon sa anghel, pinataniwalaan ko yun, ayon kay Mateo. Ang hindi ko nakita. Ang sabi mo po, Mr. Suliano, liliwanagin natin ha. Kinausap si Jose ng anghel. Ako may Samantala, sabi noon, may sabi noon si Mateo. oo. Samantalang, nag-iisip tungkol si Maria. Oo, si Mateo may sabi nun, di ako may sabi Oo. nun, binasa ko lang yun eh. Kinausap daw sa pamamagitan ng panaginip. Tama yun, ano? Okay? Ang tanong ko, may nanaginip bang gising? Wala naman nakalagay doon na nanaginip siyang gising. Sabi mo, nag-iisip, kinausap siya, samantalang Wala naman nag-iisip. nakalagay doon na Isip nanaginip mo siyang yung gising. gising. Tingnan mo. Wala pong Pero, nanaginip basahin na natin, gising. basahin natin. Meron ba nakalagay doon na nanaginip siyang gising? Wala nga. O, wala pa nakalagay. Tinatanong kita eh. Ano ka? Ano ka? Ang inilinaw ko, Mr. Gansoliano, sinabi mo na kinausap sa pamamagitan ng panaginip. Kaya tanong ko sa iyo, kung mayroon bang nananaginip na gising? Wala naman nakasulat na talata eh. Yun ang sagot ko. Hindi ko tinatanong sa iyo kung may nakasulat o wala. Ang tinatanong ko sa iyo kung may nanaginip na gising. Ano ba pinag-uusapan Yan ang natin? sagutin mo. Nakasulat o hindi? Hindi ka natin Ano? pinag-usapan. Ano ba pinag-uusapan natin? Nakasulat o hindi? May nananaginip bang gising? Meron. Meron, marami. Ikaw lang ngayon na nanaginip ka eh. Mas magandang ipalagay ko na nanaginip ka kesa sa totohanan niya dahil isipin mo, pinangalanan mo lang naglandi si Maria. Para maglakit ang kagalitan. Pag-iisipin ko na lang na nananaginip. Okay, before that, no, so makikita natin na masyadong responsive si Brother Eli to the point na sa kanya dapat na responsibilidad sa isang cross-exam. Dapat hindi na siya sasagot. Pero well, the moderator it seems is not active. Kung ako sa moderator, dapat pwede mo kasing sawayin yan. Tandaan po natin kapag tayo po ay tinatanong sa isang cross-examination, ang sagot lang po natin dyan ay yes or no, or minsan pwede mong sagutin ng isang sentence lamang. Dapat maiksi lamang. Pero nangyayari, ginagawa ni Brother Eli, sinasagot niya pa, no, nagbibigay siya ng side comments sa mga sinasabi ni Mr. Merca. But anyway, so far, naiintindihan ko naman, he's just trying to prove his point at dapat ang gawin ni Mr. Merca, kung kayo din po ay mga nagdedebate, kapag kayo ay nagbibigay ng cross-exam, pwede niyong i-call yung attention ng moderator. Moderator, si Brother Eli, hindi niya dapat, sumagot lang dapat siya. O pwede mong sabihin ganun. Ka ngayon. Dahil sa panaginip, lahat ng bagay ay posible. Ako nga, nanaginip, nakasakay ako sa magic carpet, lumilipad ako. Pero wag mo palatama na naginip ng bitik si Sabi sa Biblia, samantalang iniisip niya ang bagay na ito, ay napakita sa kanya ang Panginoon, ang isang anghel ng Panginoon. Ayun. Nananaginip. Sa panaginip. Bakit? Tama naman yun. Sa panaginip daw. Kaya tinatanong kita kung may nananaginip na gising. Walang nananaginip ng kising kung Biblia pag-uusapan. Sige, tanong ka. Tanong pa. Wala po sa kasulatan ang inyong mga sinasabi. Wala rin nakasulat nga eh. Ayaw ka lang paniwala. Ayusin mo po. Baka Ano nakakalimot. ayos ang gusto mo? Ano ba ikasagot ko sa'yo? Baka Yung nakakalimot. gusto mong isagot ko sa'yo? O yung gusto kong isagot ang gusto mong isagot ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo na ang pagkasaan Kalimutan natin. kita kapatid. Anong gusto mong isagot ko sa'yo? Yung gusto mong isagot ko sa'yo o yung gusto kong isagot ko sa'yo? Alin ang isasagot ko sa'yo? Kinakailangan sagutin mo ang tanong.
Kaya nga, anong gusto mo Sinasagot mo wala sa tanong. Okay, tanong. Ano tanong? Kung nakakalimutan mo ng pinag-usapan natin, Oo, ano nga ang tanong? ipakilala kung sino ang tagapagligtas. Ano nga tanong mo? Ha? Sino nga ba ang ibinigay na Diyos na tagapagligtas? Si Manuel. Sino? Sino? Tanong, alin, pakiulit. Jesus po ba o Emmanuel? Ang Ang ibinigay na pangalan ng Diyos. tagapagligtas? Ay, maraming pangalan. Jesus, Emmanuel, Kamangha-mangha, Tagapayo, Mighty God. Lahat yung pangalan niya yun eh. Pati nga yung yung kato, pangalan niya rin yun eh. Pati balang, pangalan niya rin yun eh. Dahil yung pangalan na Biblia. Isa lang po ang ibinigay ng Diyos na Panginoon. Isa lang po, baka nakakalimutan mo. Huwag mong gawin dagdagan. Ibinigay na pangalan? Huwag mo pong dadagdagan. Isa lang po. Isa lang ang ibinigay na pangalan. Ulitin ko, gusto mo? Sige, asa. Ang sabi po niya, Sige. sa Isaiah, Sige na. 7:14, Sige. kaya angat ang Diyos mismo ang magbibigay ng palatandaan. Ang dalagay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Isa po lang. Huwag mong gagra. Meron ba nakalagay doon isa lang? Sabi ko sa banal na kasulatan, ang magdagdag. Tatang, doon ba sa binasa mo, may nakalagay na isa lang? 2 minutes. Pinipiloto ko mo. Sabi mo, isa lang eh. Oo. Doon pa sa binasa mo na ang Diyos magbibigay ng tanda, ang dalagay magdadalang tao, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. May nakalagay ba doon isa lang? Yung pangalan. O, ano sagot? Ayaw na sumagot tatang. Ayaw mo yata ako kausap eh. May nakalagay bang isa lang doon sa binasa mo? Hindi ko sinabing may nakalagay na isa lang. Ako rin sabi nung isa lang. Hindi ang Diyos. Ako ang nagsabi na isa lang ang ibinigay na. Kasi hindi yung siya nagsabi na. Isa lang ang ibinigay niya. Ayaw, sa makatwid wala sa Biblia yun. Ikaw lang may sabi nun. Siya lang nga. Yung isa lang ako ang may sabi. Pero yung pangalan na binigay niya, Diyos ang nagsabi. Tinatanggap mo wala sa Biblia yung isa lang. Yung isa lang nga ako nagsabi noon. Hindi Wala ang sa Biblia Diyos. yun, wala sa Biblia yun, tatang. Alin? Yung isa lang. Eh, talagang wala na naman nagsabi noon. Hindi naman ako sulat sa amin. Ngayon, ano ang batayan namin na ang sinasabi mo totoo? Okay. Ang ganda ng ginawa ni Brother Eli. Pansinin niyo po, hindi niya sinabi agad ni Brother Eli, bakit ka namin paniniwalaan? So sinabi mo na isa lang. Hindi niya sinabing gano'n ni Brother Eli. Kasi yun nga sinabi ni Mr. Merca na ako lang yung nagsabi no, na isa lang. So hindi niya inatake ng gano'n. Ang sabi ni Brother Eli, ano ang batayan mo pag sabi na isa lang? Napakahusay. Kasi ibig sabihin nun, pinupunto lang ni Brother Eli, ano ang ebidensya mo? Ano ang proof mo sa pagsabi ng mga statement na yan? Imbis na sinabi na directly, pwede mo kasing sabihin, ay ikaw lang pala ang nagsabi, hindi kami maniniwala. Pero nilagyan niya pa ng isang level ng argumentation. Kasi kinakailangan, lahat ng mga sinasabi natin, magiging sabi-sabi at kuro-kuro lamang yan without the right evidence. Diba? So ang galing ng strategy ni Brother Eli, and I appreciate that. Ano ang batayan namin na ang sinasabi mo totoo? Saan ka kumuha ng karapatan para paniwalaan ka namin na ang sasabihin mo totoo kung wala sa Biblia? Oh, anong sagot? 30 seconds. Ang What's your sinasabi ko, yung isa lang ang wala sa Biblia. Ha? Inuulit yan. Paniwalaan ka namin, tatang. Dahil yun ako nagsabi noon. Ikaw lang ang may sabi nun eh. Oo. Para paniwalaan ka namin, saan ka kumuha Hindi mo ba pinaniniwala yung sinabi ng Diyos? Pareho naman lang tayo. Pilipino lang naman tayo sa Tagalog. Ikaw lang ang may sabi nung isa lang. Wala sa Biblia ka mo. Eh ano ngayon ang Time is up. Time's up. Talaga na, ha? Sige. Huwag mo pong lituhin ang tao, Mr. Soriano. Brother Eli, nililito ko eh. Ang sabi po ni Pablo, ang sabi po ni Pablo, mahina ang akong magpaliwanag, ngunit hindi kapos ang alaman. Okay. Huwag mong gayain ang tao. Huwag mo pong dadayain ang tao. Inuulit yan. Ang sabi po sa Mateo 24, Tandaan mo, Mr. Soriano. Isulat igan. 24 ng Mateo. Ano pa ang sinabi doon?
marami ang magsisilitang na mga bula ang Kristo at propeta. Isa na dyan si Jesus. Makakasama na sa Mr. Soriano. Basahin po ninyo ang Biblia. Wala kayong mababasa na may darating na Kristo at propetang totoo, kundi sinungaling. 24. Sino po yan na dumating na yan? Ha? Ito pong salitang ito, sinabi ito ng anak ng Diyos noong 3rd century AD. Mula po noon, may dumating po bang Kristo? Meron po. Jesus, kailan po dumating dito? Sometimes in 1500 century. Sino po may dala niyan? Ang mga Kastila. Yan po ang tinutukoy na sinungaling na Kristo at propetang darating. Binabang ito sa Biblia. Inuulit ko po, kayo lahat yan may Biblia. Wala kayong mababasa ng may darating na totoo at tunay na Kristo at propeta. Kundi sinungaling. At yan po ay Jesus. Wala ibang dumating dito kundi Jesus. 1500 century, dala ng mga Kastila. What? Sinungaling daw si Jesus dahil daw si Jesus daw ay dumating noong 4th, dapat 14th century yun kasi, di ba? Kung 1500s, 14th century yun. Dapat sinabi niyang 14th century. Dala lang daw ng mga Espanyol si Jesus. So parang sinasabi niya dahil nung 14th century lamang dumating or na-introduce sa Pilipinas, so sinasabi niya talaga na sinungaling daw si Jesus. Very interesting. What? Sa lahat ng mga video po na napanood natin sa ilang, 30 na yata, 40 na ng mga debate reaction videos. Ito lang yung para sa akin medyo outrageous talaga, no? Isa sa mga outrageous statements na sinabi ng isang debater. Wow! Nasinungaling, kasinungalingan daw si Jesus. Bulaang propeta si Jesus. Kailan po tayo nakakilala ng Diyos? Gawa ng mga Kastila. Yan po totoo yan. Kastila nagmulat sa akin tungkol sa pagsamba, tungkol sa mga kung ano-anong mga pinag-uutos nila. Kastila po ang may dala niyan. At Jesus nga po ang ipinakilala nila na Diyos at tagapagligtas. Iyan po, nakatakda po yan na darating na sinabi noong pangunang panahon na may darating na Kristo at propeta na sinungaling. Wala pong ibang dumating dito, kundi si Jesus. Sa makatid yan po, tinutukoy na darating na Kristo ang sinungaling. At po niyo talaga, 24 Mateo. Ayaw ko kung may mababasa si Mr. Soriano na may darating na totoong Kristo. Pagkibasa mo lang mamaya pagtayo mo. At ako po, ito maputiin ang buhok ko. Wala akong nabasang darating na Kristong totoo, kundi sinungaling. Iyan po si Jesus Kristo. 5 minutes pa po, 5 minutes. Nagtataka ako sa inyo. Bakit bigla-bigla na lang kayong naniniwala? Dapat magsaliksi kayo. Dapat magsiyasat kayo. Ang mga ibon po, ibon lang yan. Bago nila nilolunok ang butil, sinisiyasat muna. Kayo para tao? Maniniwala na lang kayo sa bawat sabihin ni Ginoong Soriano? Mali po yan. Paano kung nagkataon na mali yung sinabi niya? Alam mo po ang umaamin na hindi naiintindihan? Delikado. Peligroso. Oh. Si contemplation mo, ano sabi ng abogado ng Arabo? Aminin mo na lang isa na pinatay mo. 6 na taon ka nang mabibilang ko. Hindi po nagsiyasat, hindi nagtanong, hindi nagbasita. Opo, inamin ko po, awa ng Diyos, ibinitin. Ibinitin po. Kaya wag ho kayong aamin, magsiyasat kayo. Ito po ang maipapayo ko sa inyo. Bago magkalimutan, pinipilit yun yan, Jesus daw ang tagapagligtas. Sa Biblia po, ang may tagapagligtas, ang Israel. Sa Biblia po, ang may Diyos, ang bansang Israel. Ang Pilipinas, Amerika, Roma, Australia, wala po. Ang Israel lang. Yan po sa mga shopping center, meron nyo dyan,
PLDT, long distance call. Pwede po kayo magpusisa sa Israel. Jesus nga ba dyan, ang tagapagligtas? Kapag sinabi po ng mga Hudyo na Jesus, pugutan ako niyo rito. Tumawag kayo, bukas mismo. Tumawag ko kayo, libre, walang bayad nyo yan. Yan mga palengke. Itanong lang ninyo, Jesus nga ba ang tagapagligtas? Ayaw ko. 2.5 minutes. Hindi po, sus. Yan lang po, payo ko sa inyo. Yung mayayaman dyan, pumunta po sa Israel. Mga $650 ho, makababalik kayo rito. Itanong ninyo daw kung Jesus nga ang tagapagligtas. Kaysa mag-aksaya ka ng pira sa ibang bagay, ipag-aksayo ninyo. Nakataya ho, buhay ninyo at isang kaluluwa ninyo o sisain nyo sa Israel kung Jesus nga ang tagapagligtas. Hindi po. Letra po letra yan. 2 minutes. Hindi alam, niluloko na kayo. Pero huwag kayo magpag-asa. Maitutod pa ninyo ang sarili ninyo. Kung iniligaw kayo ni Soriano, ako si Mirka ang magtuturo sa inyo. Si Mateo daw ang nagliligaw. Kiliwa-liwanag po na nakasulat. Na yung nagsasabi, hindi po yung sumulat, Mr. Soriano. Maliwanag, ang nagsasabi ka na si Jesus, ang Kristo, inililigaw ang marami. Hindi po sinabi ng kasulatan. Hindi po sinabi ng kasulatan na yung sumulat ang nagliligaw ng marami. Hanapin niyo ulit si Mirka, ako tutulong sa inyo. Huwag po kayo sa kanya, iniligaw po kayo dyan, iniligaw po kayo eh. Huwag po ninyong banggitin ang tungkol sa anak ko, hindi niyo alam mag-istorya niyan. Wala po sa usapan yan, inuulit ko. Wala ko sa usapan yan, huwag niyong banggitin yan. Yung nasa usapan lang ako, hindi niyo alam ang istorya niyan. Anong story niyan? Kung gusto mong explain. Dito lang kami nakita pa paano ko masasabi ko yan. Yan yung mabang istorya yan, mabang sasalita yan. Time is up. Eryo, ang pangalawa kong pagtatanong. Sabi mo kapatid, sabi ni San Pablo, kanina, sabi mo, bagaman mahina ako sa pagpapaliwanag, hindi naman ako kulang sa kaalaman. Saan talata yun na sinabi ni Pablo mahina siya sa pagpapaliwanag? Kapatid, sumagot ka, maubos ang oras. Ang sabi po ng Diyos, si Moses, pumunta ka sa mga Israelita at sabihin mo. Hindi yun ang tanong ko. Hindi po sinabing basahin mo. Ang tanong ko, ganito. Sabi mo kanina, sabi ni Pablo, bagaman mahina siya sa pagpapaliwanag, hindi naman siya kapo sa kaalaman. Ay, tama. Anong talata yun? Hindi nga pwedeng basahin. Ang sabi po sa Mateo, hindi pwedeng basahin. Napapansin mo kung wala akong dala ni anuman? Bakit? Hindi inutos ng Diyos na basahan ang tao. Sabihin lang. Sabihin lang. Hindi inutos ng Diyos na basahan ng tao? Kung mabasa kung utos ng Diyos, basahan ng tao. Tapos sumagot ka pa, sayang oras ko eh. Kung nung unang gabi pa, Mr. Soriano, sinabi ko na sa'yo, na ang pinaniniwalaan ko ang sinulat ng mga propeta, hindi ang sinulat ng mga eskriba. Kaya ako hindi nagdadala ng Biblia, pagkat yan ay sinulat ng mga eskriba, mga sinungaling. Kaya din ang pinaniniwalaan niyo. Yung banal na kasulatan, yung isinulat ng mga propeta. Asan yun? Nandun sa Israel, sa bansang Israel. Asan yun? Paano mo nabasa yung tata? Sinabi ko bang nabasa ko? Yeah. Paano mo pinaniwalaan yung hindi mo nabasa? Sinabi sa akin ng mga kaibigan kong Israelita. Pwede ba tatang magbigay ka ng pangalan ng isang kaibigan mong Israelita? Alaka. Isang kaibigan, sabi mo mga kaibigan mong Israelita. Pwede bang kahit isa lang na Israelita kaibigan mo, ibigay mo sa amin ng pangalan? Kasama po ba sa usapan natin yan? Sinabi mo ngayon lang eh. Ang tanong ko kung kasama yan. Sinabi mo eh. Sinabi mo na
Kaya mo nalaman yung sulat ng mga propeta sinabi sa'yo ng mga kaibigan mong Israelita. Kaya nagtatanong ako sa'yo, sino kahit isa lang dun sa kaibigan mong Israelita? Kung sabihin ko man, anong mapapakinaban mo? Mamalaan ko. Di tatanungin ko rin siya. Ikaw naman pala, pinaniwalaan mo siya eh. Di, baka ako rin paniwalaan ko. Ano pangalan ng isa, tata? Mr. Soriano, hindi lang pangalan ang sasabihin ko sa iyo, kompleto pati address. O sige, bigyan niyo ako na isa. Isa lang, tata. Ha? Isa lang ho. Kaya ng ballpen, isa lang ho. Sige, tata, isa lang po. Ang address niya ang unahin ko. Sige ho, sige ho. Composerve Religion Forum. Ano po, ano po? Composerve Religion Forum. Ano po? Ano po, susunod? Library 6, Interfaith Dialogue. Library? Library 6, Interfaith Dialogue. Ano ang pangalan? Teka muna. Jerusalem, Israel. Sabi ko sa iyo, iuna natin yung address. Ano po, pangalan na yun? Kohanol Yaubos. Ano? Kohanol Yaubos. Ilang taon na ho? Yan ang hindi ko sa iyo masasabi. Ano ang itsura niya? Para alam ko hanapin. Maputi, mataas, ano po ang itsura niya? Mr. Soriano, nalalayo po tayo. Hindi, sinabi niyo yun ang nagsabi sa inyo na ang propeta dapat paniwalaan eh. Nalalayo po tayo, Mr. Soriano. Kayo lumalayo. Kayo Sinabi lumalayo. ko, ang hiningi mo sa akin pangalan lang, ibinigay ko na pati address. Ano nga ang pangalan? Kohanol Yaubos. Ano? Spelling mo? Pwede ba pakisulat mo? Kohanol, hindi ako marunong sumulat eh. Totoo ba tatang? Hindi kayo marunong sumulat? Hindi. Hindi kayo marunong bumasa? Nakakabasa, hindi ko alam eh. Ha? Hindi kayo marunong... Hindi ko alam kung paano ako natutong bumasa eh. Pero marunong kayong bumasa? Hindi ko alam kung paano ako natutong bumasa. Ah. Oo. Natuto ko kayong bumasa? Natuto ako. Wala mo ba kayong sedula? Ha? Wala eh. Wala kayong sedula? Tatanungin ko kayo ulit, tatang. Sabi nyo, basahin ko pagkayo ko ang 24. Hindi yan ang pinababasa ko sa'yo. Ni Mateo. Ito sinabi dito. Sabi nyo, pagtayo ko, pakibasa mo lang, pagtayo mo ang Mateo 24. Hindi nga ba 24 ang pinababasa ko sa'yo? Sinabi nyo kanina yung tatang. Kulit mo eh. Sinabi nyo yun. Makulit ka eh. Kung i-rewind natin ang tape at napatunayan kung sinabi mo ito. Ang kapuri yung talaga, 24 Mateo. Ayaw ko kung may bababasa si Mr. Soriano na may darating na totoong Kristo. Pakibasa mo lang mamaya pagtayo mo. Sabi nyo, basahin ko pagtayo ko ang 24. Hindi yan ang pinababasa ko sa'yo. Ni Mateo. Ito sinabi dito. Ang kapuri yung talaga, 24 Mateo. Ayaw ko kung may bababasa si Mr. Soriano na may darating na totoong Kristo. Pakibasa mo lang mamaya pagtayo mo. Sinabi ko ba? Ang tanong ko sa inyo, sabi nyo, hindi nyo sinasabi yun. Ang pinababasa ko sa iyo, ulitin ko, kung mayroong darating na Kristo at propetang totoo. Sabi nyo sa akin, basahin ko ang 24 ni Mateo, at sabi nyo, ang darating puros sinungaling at bulaan. Ngayon, inaamin nyo na pinababasa nyo sa akin yung 24 ni Mateo. Ang basahin po ninyo, yung kung may darating na Kristong totoo. Sa mga babasahin ko yun sa 24, sabi nyo kanina. Hindi po sinabi doon eh. Sinabi nyo kanina yun eh. Hindi ikaw pinababasa ko, sabi ko sa mga audience. Sabi nyo sa akin, ako basahin ko eh. Tanda po niyo talaga, 24 Mateo. Ay, naku. Ayaw ko kung may bababasa si Mr. Soriano na may darating na totoong Kristo. Pakibasa mo lang mamaya pagtayo mo. Pakibasa mo lang mamaya pagtayo mo. Ako kausap nyo eh, bakit audience ba kausap nyo ngayon? Hindi ba tayo dalawa magkausap? Okay, babasahin ko yung 24 ni Mateo, tama? Sige. Dito ba, meron ba ritong totoong Kristo o wala?
Bulaang Kristo po nakalagay dyan. Hindi, babasahin ko. Sige. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo Mhm. at mga bulaang propeta. Mhm. Tatang, meron bang tunay na propeta? Ha? Bulaan niya nakalagay dyan. Hindi, pero meron bang tunay na propeta? Bulaan na nakalagay dyan. Huwag mo akong Hindi, pilitin. ang tanong ko nga sa inyo. Pumilit Na ka. nakalagay dito, may dadating na Ang bulaan. nakalagay po dyan na sinasabi ko bulaan. Tama yun. Pipilitin Ang daw ko sa nakalagay ayaw ko. dito, meron darating na mga bulaang propeta. Oo, walang totoo. Ang tanong ko sa inyo, puro lang ba bulaan, wala bang tunay na propeta? Sabi niyo, may pinaniniwalaan ko kayo kanina ng mga propeta. Yung mga pinaniniwalaan niyo, bulaan din o tunay na propeta? Yung darating ko, hindi mo naintindihan yung darating, hindi yung Wala tayong dinatnan. usapan dun eh. Ang tanong ko sa inyo, pag sinasabi bang may bulaan, meron bang tunay? Lahat na sina Moses, sila Jeremiah, sila Isaiah, iyan po yung mga tutunay yan. Sa mga kapatid, pag may bulaan, may tunay. Correct. Yan na, sila Moses. Yan. Kung sabihin may bulaan Kristo, may tunay bang Kristo o wala? Sige, tatak. May dadating bulaan Kristo. Wala bang dadating na tunay? Wala. Wala. 1 minute left. Walang dadating na tunay na Kristo? Wala. Kung mabasa ko, may dadating na tunay na Kristo. Oh. Ano yun? Tatanggapin mo, mali ka. Ha? Kung mabasa ko na may dadating na tunay na Kristo, tatanggapin mo, mali ka, tatang. Basahin mo na. Hindi, tatanggapin mo ba, mali ka? Pag binasa ko na may dadating na tunay na Kristo, Kung magbabasa ka yung hindi sinulat ng mga eskriba, inuulit ko. kahit 30 seconds. Sige, tatanggapin mo, may tunay. Kung magbabasa ka yung hindi sinulat ng mga eskriba, inuulit ko. Tatanggapin mo nga, may tunay. Ha? Tatanggapin mo pag nabasa ko. Wala pong isinulat ang mga apostol. Kung may mabasa nga ako kung may mabasa ako. Tatanggapin mo, mali ka. Hindi ko matatanggapin ang pagkatiyan. May sinulat ng eskriba, inuulit ko. Kakukulit Hindi mo nga ako ko sa eskriba mabasa, sa apostol nga eh. Kakukulit mo ko. Ha? Huwag ka makulit. Nalulungkot ako dahil naawa ako sa tatang dahil ganito eh. Kanina medyo aggressive ako, ngayon para ako naglayo dahil para nakita ko hindi ko siya dapat patulan dun sa kanyang paraan. Kasi unang-una wala siyang respeto sa kanyang sarili. Bakit siya walang respeto sa kanyang sarili? Unang-una tinawag niyang naglandi si Santa Maria Virgen. Noon pa lang parang gusto ko naman, nagtatang turno ko ito eh. Okay mo, wala ka namang kagalang-galak. Tapos ka na ako naman ngayon, turno ko ito. Alam nyo, ako nalulungkot dahil kasi akala ko kasi nung makipag-usap siya sa akin, meron siyang paninindigan sa kanyang sarili. Pero nadig ko na wala siyang ano sa sarili. Miski sarili niya, hindi niya ginagalang. Dahil, sa inyo ha, papakita ko sa inyo, let me justify. Sabi niya, di raw siya marunong sumulat. Tama? Pumirma siya nung nakaraan. Tutuloy ko pa, mga kapatid. Makakasakit na lang ako ng damdamin. Palagay ko, hindi ko natutuloy. Ito, pumirma siya. At saka parang makapagsalita na lang kung masakit sa kanya, magpapasensyahan ko na lang siya. Kasi hindi siya yung klase ng taon dapat pa nating ibaba. Kasi binababa niya na mismo sarili niya eh. Dahil biro mo, sabi niya hindi siya marunong sumulat. Tinanong ko ako, may sedula siya eh. Yung tinanong niya, sabi niya na ang address daw, gano'n, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Walang ganung address sa Israel. Ha? At saka yung sinabi niya, hindi ko marunong sumulat, pumirma siya eh, natatandaan. Kaya mula nung sabihin niya, parang nagano na ako. Pag paumanin niyo, hindi na ako sasagot, ano. Kasi makakahamak na lang ako ng kapwa. Magandang gabi na. Okay, dyan na naman po nagtatapos ang ating episode po mga ka-U3 and that's very different way of ending the debate, ano? Dahil po, I think it's the first time, no? First video po na nakita ko na si Brother Eli hindi na po nag-stand sa huli. Dahil masyado na pong klaro eh. Hindi na eh. Parang wala na nga po sa sarili si Mr. Merca. Nag-conflicting na yung mga sinasabi niya, hindi na nagmamatch, yung kanyang paniniwala, nakaka-migraine po yung kanyang mga sinabi. Sinasabi niya nga na bulaan si Jesus,
sinabi niya pa na yung anghel na nagsabi kay Maria ay isang satanas na yung anghel lamang. Nililimit niya rin yung mga dapat basahin ni Brother Eli. At nung tinanong ni Brother Eli na ito ba yung sinasabi mo sa Mateo, sinasabi niya naman na sa audience nila namang pinapabasa yung naturang sitas. So para sa akin, nagets ko kung bakit ginawa ni Brother Eli yun. And siguro in some kind of respect na lang din sa nakakatanda, it's one of the most outrageous na mga arguments na narinig ko in a while. And tama si Brother Eli. Sa totoo lang parang naging waste of time pa nga sa kanya. Sa totoo lamang po. Kasi ako din, I was expecting a more substantiated na debate pero wala, sinasabi niya ng mga kasinungalingan po talaga. So kayo po mga ka-youth, ano masasabi niyo? Baka lang. Meron sa inyo naniniwala na si Jesus pala ay bulaan at baka meron po sa inyo na naniniwala sa mga pinaniniwalaan ni Mr. Berka. Ano naman po ang masasabi niyo sa paraan at sa pag-uugali ni Brother Eli sa kanyang ginawa sa debate na ito? Dahil katulad po ng sinabi ko, it's the first time na nakita ko si Brother Eli na parang nag-concede na lang in some ways na ayoko na lang napatulan pa na yung ang debater na ito. So comment down below po mga ka-youth, ano po inyong masasabi. And well, right now I'm in transit. Ako po ay nasa Mindanao ngayon, kung kaya't bago po yung ating background. So sana po ay manood pa po kayo ng mga episodes natin. At sa mga baguhan po, if you like our content, please click subscribe here mga ka-youth. And we have a video here. Kung gusto niyo naman ito, pwede nyo ding i-click yan. Sana po ay manood po kayo lagi. Share it with your friends sa Messenger, sa Facebook, sa Instagram, at iba pa. Maraming salamat po sa panonood. I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!